Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang biyahe ang madalas nating gawin kapag mabigat ang ating kalooban. Dahil naniniwala tayo na sa pag-alis natin sa pamilyar na espasyo ay maiiwan din natin ang mga multo ng ating nakaraan. Ngunit paano kung ang paglayas na akala mo ay magiging gamot sa sugat ng iyong puso? Ang siya palang magdadala sa iyo sa isang mas malalim at mas masalimuot na sitwasyon na habang buhay mong dadalhin. Sa kwentong ating tatalakayin ngayon, masasaksihan natin kung paano ang isang simpleng bakasyon ay naging daan para sa isang bawal at mapusok na pag-ibig na nag-iwan ng permanenteng marka sa buhay ng ating pangunahing karakter. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Althea. Mabigat ang aking bawat hakbang habang papasok ako sa loob ng pampasaherong barko na patungong Coron, Palawan. Bitbit ang isang lumang backpack. Galing ako sa isang napakasakit na hiwalayan sa aking pamilya dahil sa paulit-ulit na pagdidikta ng aking mahigpit na tiyahin na si Beatrice sa aking mga personal na desisyon sa buhay. Pagod na ang aking isip at ang tanging hiling ko lang sa mga sandaling iyon ay ang mapag-isa at tuluyang makalimot sa lahat ng ingay ng Maynila. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting paglayo ng pantalan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila yumayakap sa aking nag-iisang katawan. Naupo ako sa gilid ng deck at doon ay tahimik na pinanood ang banayad na pagsayaw ng mga alon sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Biglang lumapit sa akin ang isang matangkad na lalaki na may hawak na 2 lata ng malamig na kape at may ngiting napakagwapo sa kanyang mukha. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zachary, isang arkitekto mula sa Cebu na nagbabakasyon din para takasan ang matinding stress sa kanyang trabaho. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, naramdaman ko ang kakaibang pintig sa aking dibdib habang nakatitig sa kanyang mga mata na tila may malalim na misteryong itinatago. Nagkausap kami ng napakahaba tungkol sa aming mga personal na pinagdadaanan at laking gulat ko dahil napakabilis kong nakuha ang kanyang buong tiwala sa maikling oras. Ikinuwento ko sa kanya ang panggigipit sa akin ng aking pinsan na si Cedric, habang siya naman ay nagbahagi tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na si Brian na pumanaw kamakailan. Ramdam na ramdam ko ang tapat na emosyon sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi at unti-unting natunaw ang yelo sa aking puso na matagal ko nang pinaliligiran ng pader. Sa paglubog ng araw, alam kong may nagsisimula ng kakaiba sa pagitan naming dalawa sa ibabaw ng barkong iyon. Pagkababa namin sa daungan, hindi na kami naghiwalay pa at napagkasunduan naming magkasama nang tuklasin ang kagandahan ng mga natatagong dalampasigan sa buong isla. Kasama namin sa tinuluyang maliit na resort ang isang masayahing lokal na tour guide na nagngangalang Xavier na siyang nagdala sa amin sa mga tagong hiyas ng lugar. Sa bawat paglalakad namin sa maputing buhangin, palaging nakalaylay ang kamay ni Zachary na tila naghihintay lamang na hawakan ko ang mga ito ng mahigpit. Ang bawat tawa at biro niya ay nagsilbing musika sa aking mga tainga na unti-unting nagpabura sa lahat ng aking mga dinadalang mabibigat na pasanin. Isang gabi, habang kami ay nag-iinuman sa harap ng naglalakihang bonfire, biglang sumulpot ang isang pamilyar na mukha. Ang aking dating matalik na kaibigan na si Yasmin. Nagkataon na doon din pala siya nagtatrabaho bilang isang event organizer sa sikat na hotel na katabi ng aming tinutuluyan ngayon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niya kaming magkasama ni Zachary na tila ba may alam siyang hindi ko dapat malaman. Ngunit binaliwala ko ang kanyang mga makahulugang tingin
dahil masyado nang nalalasing ang aking puso sa presensya ng lalaking katabi ko sa buong gabi. Umalis din agad si Yasmin pagkatapos ng ilang sandali dahil sa kanyang trabaho, ngunit naiwan ang isang kakaibang tensyon sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Tumingin sa akin si Zachary nang napakalalim, hinawakan ang aking dalawang pisngi at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin habang sumasayaw ang apoy. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan mula nang ako ay masaktan ng lubos. Sa ilalim ng nagtataas ang mga bituin, hinayaan kong magtagpo ang aming mga labi sa isang matamis at madamdaming halik na nagpabago sa takbo ng gabi. Ang halik na yon ay mabilis na nasundan ng mas malalim at mapusok na pagpapahayag ng aming mga natatagong pagnanasa sa loob ng malamig na silid. Binuhat niya ako patungo sa kama habang ang aming mga hininga ay naghahalo sa tindi ng emosyong hindi na kayang pigilin ng aming mga sarili. Sa bawat paghawak niya sa aking balat, naramdaman ko ang ligaya at init na tila ba doon lang ako naging buhay na tao muli. Ito ay isang gabi ng ligaya na walang limitasyon, kung saan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay tuluyang natunaw sa bawat marahas na yakap. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa kama na may ngiti sa aking mga labi, ngunit may kaunting kaba sa aking dibdib dahil sa nangyari. Nakita ko si Zachary na nakatayo sa may balkonahe, nakatanaw sa malawak na karagatan ng Palawan habang hawak ang kanyang telepono na tila may seryosong iniisip. Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod. Umaasa na ang init ng kagabi ay magpapatuloy pa sa mga susunod na araw ng aming paglalakbay. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng mabilis na paghalik sa aking noo. Matapos ang isang linggo sa Palawan, nagpasya kaming lumipat sa Liloan, Cebu, upang doon naman ipagpatuloy ang aming matamis na pagsasama malayo sa ingay. Dito ay ipinakilala niya ako sa kanyang kapatid na si Xander na nagmamay-ari ng isang magandang beach house na nakaharap sa asul na dagat. Noong una ay naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Xander na tila ba may malaking itinatagong galit o lihim tungkol sa totoong buhay ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa aking pagsusumikap na maging mabait, unti-unti ring lumambot ang kanyang puso at tinanggap ako sa kanilang tahanan ng buong buo. Sa mga sumunod na araw, naging mas ligaw at mapusok ang aming relasyon ni Zachary sa loob ng magandang tahanan na yon sa Cebu. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, nagtatagpo kami sa dalampasigan upang doon ay magpalitan ng mga halik at yakap na puno ng nag-aalab na pagnanasa. Hindi namin alintana ang panganib na baka may makakita sa amin dahil ang tanging mahalaga lang sa amin ay ang kasalukuyang sandali. Pakiramdam ko ay nakatagpo ako ng isang perpektong kanlungan sa piling ng isang lalaki na lubos na nakakaintindi sa aking buong pagkatao at mga sugat. Isang hapon, habang kami ay namimili ng mga sariwang isda sa lokal na palengke, nakasalubong namin ang isang matandang babae na nagngangalang Althea rin ang pangalan, ngunit tinatawag nilang Aling Berta. Tumingin siya ng matagal sa amin ni Zachary, partikular sa singsing na nakasabit sa kwintas ng lalaki na hindi ko napapansin noon pa. May binulong ang matanda na tila isang babala, ngunit mabilis akong hinila palayo ni Zachary habang bakas ang matinding galit at pamumutla sa kanyang mukha. Tinanong ko siya kung anong problema, ngunit binaliwala niya lang ito at sinabing nasisiraan lang ng bait ang matandang yon. Nagsimula akong maghinala dahil sa kanyang mga ikinikilos. Kaya naman palihim akong nagtanong kay Xander nang gabing uminom kami sa may veranda. Umiwas ng tingin si Xander at sinabing huwag ko nang kalkalin ang nakaraan ng kanyang kapatid kung ayaw kong masaktan ng lubusan sa huli. Ang sagot na yon ay lalong nagpabitin sa aking isipan at nagdala ng matinding kaba na unti-unting lumalason sa aking natatanging kaligayahan. Gayunpaman,
Kapag niyayakap na ako ni Zachary sa kama, nawawala ang lahat ng aking hinala dahil sa tindi ng pagmamahal na aking nararamdaman sa bawat sandali. Hindi nagtagal, nagpasya kaming maglakbay naman patungong Dumaguete upang doon ay masaksihan ang sikat na boulevard at makapagpahinga mula sa lumalaking tensyon sa Cebu. Sa aming biyahe sa barko, lalong naging maalaga si Zachary sa akin na tila ba bawat segundo ay napakahalaga at may katapusan na papalapit. Natutunan kong mahalin ang kanyang mga kapintasan, ang kanyang mga biglaang pananahimik at ang kanyang mga mahigpit na yakap na tila ba natatakot siyang bigla akong mawala. Sa lungsod na iyon ng mga banayad na tao, naramdaman ko ang pansamantalang kapayapaan sa piling ng aking pinakamamahal. Isang gabi, habang kami ay kumakain sa isang sikat na restaurant, nakatanggap si Zachary ng isang tawag na nagpabago sa kanyang mukha. Lumabas siya upang sagutin ito. At dahil sa aking matinding kuryosidad, sinundan ko siya ng dahan-dahan nang hindi niya napapansin sa dilim. Narinig ko siyang may kausap na isang babae at ang mga salitang mahal ko at pauwi na ako ay tila mga patalim na sumaksak sa aking puso. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang ang buong paligid ay tila naglaho at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking dibdib. Bumalik ako sa aming mesa bago pa siya makahalata. Pilit na nagpanggap na walang narinig o alam sa kanyang ginawang pag-uusap sa telepono. Nang bumalik siya, napansin niya ang aking pananahimik at tinanong kung may masakit ba sa aking katawan o kung napapagod na ako. Ngumiti ako ng pilit at sinabing nahihilo lang ako dahil sa biyahe. Kaya naman nagpasya kaming bumalik agad sa aming tinutuluyang silid. Noong gabing yon, magkayakap kami, ngunit ramdam ko ang milyon-milyong kilometrong distansya sa pagitan ng aming mga puso na dati ay napakalapit sa isa't isa. Hindi ko na napigilan ang aking sarili nang makatulog siya ng mahimbing dahil sa labis na kalasingan sa alak na kanyang nainom. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa at binuksan ang mga mensahe nito gamit ang password na madali kong nahulaan. Doon ko natuklasan ang isang katotohanan na nagpaguho sa aking buong mundo at nagpabagsak ng aking mga luha sa sahig. Si Zachary ay meron palang isang asawa na nagngangalang Beatrice, ang mismong pangalan ng aking tiyahin na aking tinatakasan, na kasalukuyang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Mindanao. Hindi ko ipinakita kay Zachary na alam ko na ang kanyang lihim at sumama pa rin ako sa kanya nang magpasya siyang pumunta kami sa Camiguin. Ito ang huling hinto ng aming mahabang paglalakbay, ang lugar kung saan nakatira ang kanyang buong pamilya at ang kanyang pinagmulan. Habang nakasakay kami sa ferry patungong isla, pinagmasdan ko ang kanyang mukha at naitanong sa sarili kung paano nagawa ng isang anghel na saktan ako ng ganito. Napakaganda ng tanawin ng bulkan at ng asul na dagat, ngunit para sa akin, ito ay isang napakalamig na sementeryo ng aking mga pangarap. Pagdating namin sa isla, dinala niya ako sa isang liblib na resort na pagmamay-ari ng isang kaibigan niya na nagngangalang Cedric din pala ang pangalan. Doon ay hinarap ko siya ng buong tapat habang kami ay naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw sa puting buhangin ng White Island. Inilabas ko ang aking mga natatagong sakit at itinanong sa kanya kung sino si Beatrice sa kanyang buhay at kung bakit niya ako niloko. Nagulat siya, lumuhod sa aking harapan at umiyak habang sinasabing totoo ang kanyang pagmamahal sa akin at hindi isang laro lang ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kasal kay Beatrice ay isang pagsasama na lamang sa papel dahil sa isang arranged marriage ng kanilang mga magulang noon pa. Sinabi niya na sa akin niya lang naramdaman ang totoong kaligayahan at ang tunay na kahulugan ng pagiging isang malayang lalaki sa mundong ito. Ngunit hindi sapat ang mga dahilan na yun upang mapawi ang sakit na aking nararamdaman dahil sa kanyang ginawang pagtataksil sa kanyang asawa.
Tumakbo ako palayo sa kanya, habang ang aking mga luha ay sumasabay sa agos ng tubig dagat na humahampas sa aking mga paa. Nagpalipas ako ng gabi sa isang maliit na transient house na pinapatakbo ng isang mabait na matandang nagngangalang Brian na nakinig sa aking mga hagulgol. Pinayuhan niya ako na ang pagtakas sa problema ay hindi kailanman magiging solusyon at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin sa huli. Noong gabing iyon, napagtanto ko na ang paglalakbay na ito na akala ko ay magpapadama sa akin ng kalayaan ay naging isang malaking bitag ng emosyon. Nagpasya akong iwanan si Zachary nang walang anumang pasabi at bumili agad ng tiket ng eroplano pabalik ng Maynila kinaumagahan. Habang nasa loob ako ng eroplano, naramdaman ko ang isang matinding hilo at pagsusuka na hindi ko pinansin noong mga nakaraang araw pa dahil sa stress. Doon ko napagtanto na may isang bagay na nagbago sa aking katawan. Isang bagay na magiging permanenteng paalala ng aming mapusok na pag-ibig. Pagkalapag ko sa Maynila, agad akong pumunta sa isang klinika upang magpasuri sa isang doktor na nagngangalang Xavier para makasiguro sa aking mga hinala. At doon nga ay kinumpirma ng doktor na ako ay 2 buwang buntis at si Zachary ang ama ng dinadala kong sanggol sa aking sinapupunan. Nanginig ang aking buong katawan habang hawak ang resulta ng pagsusuri sa loob ng malamig na silid ng ospital na yon. Ang lihim na aking dala mula sa aking paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng alaala ng isang bawal na pag-ibig, kundi isang bagong buhay. Naisipan kong tawagan si Zachary upang sabihin ang totoo, ngunit nang makita ko ang larawan nila ng kanyang asawa sa social media, pinili kong manahimik na lamang. Ayokong sirain ang isang pamilya at ayokong lumaki ang aking anak sa isang mundong puno ng kasinungalingan at matinding sakit. Lumipas ang mga buwan at sa tulong ng aking matalik na kaibigan na si Yasmin, unti-unti kong binuo muli ang aking nagkapira-pirasong buhay sa lungsod. Nagtrabaho ako ng mabuti upang paghandaan ang kinabukasan ng aking anak na balak kong palakihin ng mag-isa ng walang hinihinging tulong mula kay Zachary. Ang paglalakbay na dapat hindi ko na tinuloy ay nag-iwan sa akin ng isang malalim na sugat. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng isang napakahalagang regalo. Natututunan kong maging matatag para sa aking sarili at para sa bata na ngayon ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa aking puso. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking lumalaking tiyan, alam kong hindi magiging madali ang aking tatahaking landas bilang isang solong ina sa hinaharap. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng pagsubok dahil ang pagmamahal ko sa aking anak ay mas matimbang kaysa sa anumang sakit ng nakaraan. Ang kwento ng aming pag-ibig ni Zachary sa iba't ibang isla ng Pilipinas ay mananatili na lamang na isang pahina sa aking lumang diary. Isang pahina na nagpapaalala sa akin na ang bawat maling desisyon ay may kaakibat na aral na magpapatatag sa ating buong pagkatao. At yan ang kwento ni Althea, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.